ang mga gastos nila. Para tuloy napakabuti ng Panginoon natin. Napakabuti. Parang may inay. Parang may inay. Natuloy ako dahil yan. Tara, ano yung pastor? Dito tumahimik daw ng pinay. Dito tahimik daw ng pinay. Mga parang natin. Alright, marami po tayo gagawin this coming month, this coming week. So, we'll be praying and the Lord will supply the needs. And one of the things is the gift reading for and if you want to give a wonderful Christmas to mga bata, and also to sinabi mga pambigay sa marami pa. We're targeting about 500 bags nila dito sa main school dahil so yun po ang lahat natin. Alright, we'll continue our series. We're talking about dysfunctional life in God's family. Alam po natin, no? Pinag-usapan natin buhay ng Jacob. This is not the fifth Sunday that we're going to talk about it. Kung narito ko kayo every Sunday, nakikita nyo, itakbo na buhay ni Jacob. And last Sunday, we talked about Jacob wrestling with God. Nakipag-wrestle ang Panginoon kay Jacob because God was something in the life of Jacob. Even though he started dysfunctional life, nakita naman natin kung paano siya manloko, kung paano niya niloko ang kanyang pamilya, and how he deceived his family, his brother, his father, parang makamtan yung tawag na blessing ng tatay niya para lang siya makakuha. So he lived a dysfunctional life. Nakita na naman natin kung ano yung buhay niya. So, iniwan natin na Sunday when he went 2 Sundays ago when he went to his uncle, tama na, Uncle Laban. Doon siya nakapag-asawa ng dalawa, si Leah and si Rachel, and nakapag-buo ng pamilya. And then at this point of time, God talked to him, and he decided to come back, and gusto niya bumalik sa kanyang pamilya. And as I told you, remember, when he was traveling back, when he got sleep, when sleeping, when he was resting, there's a time he was able to meet God and he wrestled with God. So dito tayo mag-uumpisa at babalikan na natin because babalik na siya sa Panginoon. And open your Bible in the book of Genesis chapter 33. Ito rin ang pag-uusapan natin. Babalik na si Jacob and he wants to go back to his roots, kung saan galing, kung saan galing. At gusto niya makapag-reconcile sa yung kanyang kapal. And this is where we're going to start. Before we do that, manalangin po muna tayo sa madali. Panginoon, I pray in the name of Jesus, speak to us this morning. Ikaw po ang bubuha sa buhay namin. We know, Lord Jesus, kahit anong bakit ang buhay namin, Lord, we can always come to reconcile and be restored again. Yung buhay na gusto mo sa buhay namin. We know, Lord, everybody makes mistakes and not everybody has a perfect life. Lord, ano man dysfunction namin, Panginoon, use us and make us type of best. Kumain po kami sa pag-aaral namin. Morning, ikaw po mapapurihan sa buhay namin. Pangalan ni Jesus. Amen. Now, tanda natin mga kaibigan, mga kapatid, has something in your life na minsan hindi nyo nakikita sa buhay ninyo. Nakikita nyo lang yan towards the end of your life. Pero makikita nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi po tumitigil para ayusin ang buhay ng isang taong pumangit o pumangit sa kanyang pamilya. Kaya kung gusto malaman ninyo mga kaibigan, mga kapatid, that God has called us the initiative to
have reconciled to everyone na kailangan natin makipag-reconcile. Kaya po ang pagmamahal ng Diyos is like a bridge na siya nagbibigay ng tulay para tayo magkaroon ng reconciliation sa anumang bagay na nasira. Sa anumang bagay na pinangit ng tadhana o pinangit ng mga pagkakataon sa buhay natin. Because there are times in your life hindi natin nakakita. May parang ginagawa natin ay mali. Kaya po, it takes, pagka po inalis ninyo yung grace niya, ng pagkakasundo at pagbalik sa tama, mapuputol and your life will remain responsible. At kung titignan niyo mga kaibigan mga kapatid, hindi ko pwede na manatili tayo sa pangit ng buhay if God has something in your life. Kaya po, sabi nga ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ and have given us the ministry of reconciliation. God does not stop in providing us salvation. Not only He gives us a new life, but He wants to make our life to go back to where He wants us to be. Ang problema kasi mga kaibigan mga kapatid, ang nakikita lang natin sometimes is our personal self-esteem. Kaya nasabi ko sa inyo, yung the law of spiritual dynamics ay yung tendency ng tao na nagiging selfish. Wala tayo nakikita ko niya sa sarili natin. Kaya ang nangyayari, even the church of the Lord ay sinisira ng ganito pagnanasa. Kaya po, this morning, gusto kong pag-usapan at tatalakayin ko natin yung buhay ni Jacob. Na kung saan ito'y nasira because of what he desired, what happened to his past life. At babalik siya doon sa tama sapagkat God has planned in the lives of Jacob. Natitignan niyo yung pangako ng Panginoon ni Jacob in the past chapter 10. Sabi niya, gagawin kitang blessing. Gagawin kitang, I will make your life prosperous. And sabi niya, pagka yung lahat ng karamihan ng saitan ay mabuta, magagaling sa iyo. So this morning, gusto ko ipalala natin sa atin that God has something in your life na gusto niyang buhin at ayusin ito towards your journey in this life. So there are things, tatlo ng bagay nito gusto ko ipaalala sa atin para po makita natin kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Jacob. Number one, para po ma-restore your relationship natin, it always requires humility. Verse 1 of chapter 33, babasahin natin, hihimay-himay natin ang verses na ito. Ang sabi dito, and Jacob lifted up his eyes, and look, and behold, Esau came, and with him 400 men. Daming tao ni Esau dito kasama kasi akala niya, pagkakaway sila. And he divided the children, si Jacob ito, the children unto Leah, unto Rachel, and unto the 200. Remember, ang pamilya ni Jacob, not only Rachel, not only Leah, but meron pa na 100. And he put the 100 and their children foremost, sa umpisa, sa una. And Leah and their children after, and then Rachel and Joseph sa likod. And he passed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. And Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him for 25. So, titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, muna sa lahat. When you come to senses that you need to restore your relationship, kung sino man niya, pamilya, kapatid, magulang, anak, whatever, nagkaroon kayo ng broken relationship. In order for you to restore the relationship, ang unang-unang kailangan ay yun. Pagpapakumbaba. If you notice, sabi ko sa verse, sa pinasa natin, he bowed himself to the ground. Now, tingnan nyo ang ginawa at nangyari kay Jacob.
Yung transformation ni Jacob, mga kaibigan, mga kapatid, after wrestling with God, he's finally ready to meet his brother Esau face to face. Noong unang takot ko ba? Alam niya, papatayin siya ni Esau. Alam niya, may problema siya kay Esau. Hindi niya pwedeng harapin to. Dahil alam niya na mas malakas in human, strength si Esau. At kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, noong time na ito na nakausap niya ang Panginoon, Esau ready to face brother. And if you notice in verse 3, sabi doon, and he passed over before them. Nung una, takot siya. Sabi na ko na yung mga anak sa unahin siya. Kayo harap sa halip ko para kung pagkapatayan mo na, kayo mo na tayo. Tapos, sinunod niya yung yung hindi niya masyadong gusto. Di ba? Tapos, inalig na si Rachel. Hindi na mas gusto niya. Di ba? Ganun yung nangyari. Pinagkirapan niya muna yung muna si Rachel ang dapat gusto niya. Dapat bigay sila. So, ulit-ulit yung pinaka-most ng mahal niya. At doon siya sa likod. Pero nung nakita yun, si Esau is ready to face it. Sabi niya, handa na ako. Inunahan niya lahat. May pangako na siya. Inarap niya sila, and sabi doon, and he passed over before them. And look what happened. When God when Jacob put God first in his life, sabi niya, bahala ng Diyos sa akin. Hindi na ako matatakot. Ako na ako nakaharap. At sabi niya, haharapin ko ang aking kapatid. Kasi ako naman may kasalanan. Ako naman ang may problema. I have to face it. There are times in our life that you don't want to face the problem because you are afraid, because of fear. Sa buhay nyo, ano mang mangyari. But look what happened. When you put God in your life first, ang Diyos ang gagawa ng mga lahat ng bagay niya para ayusin ng Panginoon ang lahat ng sigalot ng buhay mo. Bakit? Because you already desire na ayusin niya. Ayaw mo na mabuhay ng pagkukunwari, ayaw mo na mabuhay ng may kaaway, ayaw mo na mabuhay ng pangit ang buhay mo. You don't want to live a dysfunctional life. Gusto mo na maging maayos, maging normal, nakagamit-gamit ng Panginoon. And look, when these things happen, kung titignan yung mga kaibigan mo, siya nagpakauna, pumarap siya kay Esau, and you know what he did? He did. He bowed down himself. And he bowed, sabi doon, he bowed himself to the ground 7 times. Itong ulit, paulit-ulit. You know, habang lumalapit sa kay Esau, lumuyo po siya, showing that he is really sorry for what he did. Many of us, hindi natin kayang gawin yan. Kung titignan niyo mga kaibigan, this is where reconciliation starts. Yung pag-hingit natin ng paumanhin, pagpatawad ng mga taong na kasamaan natin ng ito. It means you have to bow yourself to the ground. Magpapakumbaba tayo. Not only that, hindi lang isang verses, but he also bowed down 7 times. Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, bowing 7 times indicated a completeness of humility. At is customary ito na ginagawa sa harapan ng hari. Now, kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi kailangan gawin ni Jacob ito. You know why? Because binigay na kay Jacob ang karapatan maging tagapagmana. Tama? Yun yung kanya, alam mo, kaya na pa ako nainis sa bata yun. Pag nakakita ko, pumunod sa ako. Yun yung nagpapamutok na labitador, tinamaan niya sa sila Pastor Ranero, sila Mamulo. Nagpapamutok na labitador, tapos nakakit ko. Pwede mo ano? Maipakulong na. Bata pa eh. Di ba? Bata pa, di ba?
Kasi talipan. Di ba? Balik tayo dito na nag-distract ako na sa pupong. Mamaya may mga putukan. So anyway, hindi mo kailangan ni Jacob yan. Jacob does not necessarily to do that. Bakit? Kasi siya na yung may blessing. Siya na yung binigyan ng karapatan ng kanyang tatay, ni Isaac, para siya yung kumuha ng birthright. Yun yung ano ginawa na ng Panginoon sa kanya yan. So he decided whether he asked for forgiveness or not, the blessings of the birthright is already nasa kanya. Siya na yung kukuha. Kumbaga kung some of you, kung kayo si Jacob, magpapalaki tayo. Hey, ako na yung may karapatan. Ako yung binigyan ng birthright dito, hindi na ikaw yung sawa. Ako ikaw yung sinatawag sa akin. But look what he did. He bowed down to the time. And remember what the prophet said, what he said in the Bible, he said, the older will serve the younger. Di ba? Yun yung sinasabi niya eh. And the younger, and Jacob has given the right of the birthright. Kaya nga, kung si Jacob ka, Orlando, you will demand respect. Teka, wala ako na may birthright dito. Ako na yung may karapatan. Pero you know what? They did not do that. Meron pa rin si Jacob, the spirit of humility. May how many of you can do that? Maraming sa mga taong mayayaman, ang hirap yung mga sigat ng mga tao, mahirap tumulong. Kaya ang daming mga matakok, mga tao, akala ng sigat. Pero as a Christian, hindi natin kung kailangan dito. Kahit anong meron ka, if the Lord wants to bless you and use you, you have to have the spirit of humility. Yung po yung kailangan ng Diyos sa atin. Kung gusto mong gawin ka ng Panginoon, God will use you, so you need to be humble. Ang problema sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, kung bless tayo, ayaw nyo nang lumapit sa Panginoon. Mahirap mo yan. Tandaan nito, the Lord gave, the Lord takes away again. Basta pwede magkunin mo balik ni Lord yung binigay niya kay Jacob na birthright, hindi niya na makukuha pabalik yun dahil pwede siya patayin ni Lord. Tapos na yung kanyang panahon. Di ba? So I'm just saying to you mga kaibigan, mga kapatid, kahit tayo pa, sabihin natin, kailangan mo kaya puso, mapapapapap. And look what happened. What is the result of humility in the heart of Jacob? Imbis na gamit ang ibabaw sa puso't buhay ni Esau, ang nangyari, napalitan ng pagmamahal at generosity and love. Continue na sabi doon in verse 4, he shall run to meet him and embrace him. Di siya tinagal, di siya tinarin. Embrace him and fell on his neck and kiss him. And they were. Look, not only he bowed himself to the ground, but also he was willing to humble himself. Papakumbaba. Really, kahit ano bang sabihin, if you are not willing to humble yourself, hindi ka mananagumpay sa buhay na ninanasa. You will remain dysfunctional. You will remain unuseful to the Lord. Why? Because mayabang. Listen to me, God will not use those who are mayabang. Ano sabi ng Bible? He used the mix to compound the wise.
Kahit sino ka pa sabihin mo sa sarili mo, ang galing ko, hindi na ako. Sino rito inabot yung Muhammad Ali, yung the famous boxer. Magbasa, hindi na kilala. Ako, narinig ko lang kay ating mamaya, kaya kwento yun sa akin. Si Muhammad Ali, one of the greatest heavyweight boxer na nabuhay. Di ba yan ang sasabi, I am the greatest. Di ba yung sisigaw na lagi? I am the greatest. May story ito eh. Ito, yung famous yung kanyang illustration. So, one day, sumakay sa aeroplano. Lalo sumakay sa aeroplano, sabi nung flight attendant sa kanya, will you please passenger seat niya? Sabi niya, hey, sabi niya, I am Superman, and Superman don't need the seat. Sabi ng flight attendant, well, sabi niya, Superman doesn't need to ride an airplane too. So you back it up. Sabi niya. Diba? Loko din eh. Ibig sabihin, mga kaibigan mo, pag yung relationship natin ay pangit, hindi pwede magmamatigas lahat, sabihin mo ako tao. Hindi pwede yan. Kung gusto mo maayos sa relationship mo, at ito ay hindi lumalim ng pagkasira, you have to humble yourself. Hindi ko kayo malalapit kung pagpapatuloy kayo magmamayabang at magmamalaki sa isa. Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, yung mga taong natitigas ang puso, lalong nananayo sa mga mahal sa buhay. I don't know your life, hindi ko alam kung meron kayong kasamaan ng loob, mayroong problema sa inyong pamilya. Pero yun ang tema ng ating monthly o ng ating Christmas o December thing is to unify and to have a wonderful and big family. Kaya nga, pwede yung maayos sa pamilya na kahit din sila. Pero kailangan willing ka to humble yourself. Hindi ko pwede magmamayaman tayo. Hindi ako pastor, may kasalanan siya. How many of you are that? I like that. Hindi, yan ang gumawa ng sama sa akin. Ang babala natin doon. Mostly, kaya nag-attract nila natin. Kaya hindi naman umihingi ng tawad. You know? But Jacob is not. He's different. At kung titignan niyo mga kaibigan mo, kahit ano pang tama, kahit ano pang mali, kailangan natin, if you want to have a restored relationship, kailangan nyo ayusin ang puso at buhay. Kaya nga dysfunction. Jacob is a dysfunction person. Pero ginamit ng Panginoon. God uses his life para po yung kanyang buhay ay magamit throughout until today. Ginagamit ito ng Panginoon. But his life is dysfunction. He is not a normal person. Even he is not a perfect person. Ang sama na kanyang pinagmulan, ang pangit. At kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, even the Lord Jesus Christ, sinasabi niya in Philippians chapter 2. Pakita natin ito, Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though not robbery to be equal with God. Philippians chapter 2, yeah. Verse 6. Who being the form of God, though not robbery to be equal with God, verse 7, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of God. Kung titignan niyo mga kaibigan mo, Jesus Christ dinatapol himself kasi hindi yun. Jesus dinatapol himself because he had done anything wrong, hindi yun. Wala siyang ginawa pa. Jesus did this for his love towards you. He loves us. He wants there to be reconciled. Ang tao at ang Diyos. He swallowed his pride.
Walang pride na ginamit para po magkaroon ng kaligtasan ng sarili ko talento. Kung gusto nyo talaga magkaroon ng reconciliation, mga kaibigan, mga kapatid, dapat gayahin natin ang Panginoon sa Kristo. Let's i-give up mo na yung bagay na you think you deserve it. And sacrifice mo na yung pride mo for the sake of the relationship. Di ba? Ayusin mo na lang. Itama mo na lang kasi yun ho yung tama eh. So, kung titignan nyo, kung gusto natin ng reconciliation, then number one, we need humility. Pangalawa, restoring relationship requires giving God the credit. Now, ano yung sabihin ko? Kung titignan nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung unang-una, nung tinanong ni Esau, teka wala, sino ito mga kasama mo? Sabi niya, ito yung aking mga asawa at ito yung aking mga anak. And this children has God given it to me. Graciously. Now, anong pagkakaiba ng dalawa? Yung Jacob, lahat ng ginawa niya, he always takes credit to God. He always gives credit to God. Sabi niya, etong pamilya ko, binigay ng Diyos sa akin. Yung mga anak ko, binigay sa akin ng Diyos. Yung mga ari-ari ko, yung mga children ko, mga alaga ko, binigay sa akin ng Diyos. That's why they say, Jacob, lahat, he put credit to God. Pero kung titignan mo naman, si Esau, ano kaibahan na? Si Esau naman, ang sabi niya, nung sinabi ni Jacob, marami kong dala, bibigyan ko sa'yo. Ano sabi ni Esau? Hindi ko na kailangan niya. Marami na ako. Hindi mention God. No. Marami na ako. Sabi niya, itago mo na lang, kailangan mo na yan. Kailangan mo yan. That's the difference between the two. Kaya kita na, alam ng Lord, kung anong puso meron si Jacob at meron si Esau. But titignan yung mga kaibigan mo ba? In this life, if you remove God into the equation, you will always miss the purpose of the blessings of life. We live only by the grace of God. Ako nga ako, lagi ko sinasabi. Nabubuhay lang ako sa biyaya. By the way, kung kilala niyo yung mga San Pedro, yung nanay nila ay patay. Si Ninang San Pedro. Dinidinig na ako. And nagkaroon na ng bypass, nagkaroon na ng angioplasty, nagkaroon na ng maraming sakit, diabetes, na. And this is, ito yung tumatak sa puso ko. Pupunta sila dalawa anak nila, si Byron, si Judge Byron, at si ano. Yung kwento ng manugang, sabi. Pupunta sila sa Amerika, gusto sumama ni Ma'am Lerma. Sabi niya, sama ako, marami kong pera, ubusin natin. Sa Amerika. Hindi na ako umabot. Namatay. 2 days ago. And sige, tumayo-mayo. Dahil pala pera, hindi kaya pagpabigay ng extension ng buhay. Hindi na kaya lagyan ng extension ng buhay ng tao. Pangalawa, it does not appear to me na nagbigay ng kasiyahan ng maraming pera. Because you still wanted to enjoy life. Anong importante sa iyo? Pamilya. Relationship. Pamilya mo, anak mo, loved ones mo. That is your wealth. Yan ang kayamanan
And if you acknowledge it, if you look the story of Jacob, kahit ano pang nangyaring mali niya, lumayo siya, pumunta sa uncle niya, doon nagpakayaman, nagkaroon ng mga asawa, nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng mga ariyan, nagkataon kasi ang kayamanan ng mga lifestyle. Nagkaroon ng kayamanan doon, and yet still, he is not happy. He was complete. Balikan ko yung pamilya kong nasira. Yung inaway kong si Isa, diniloko kong si Liza. I had to go back and reconcile everything. I will never be happy forever. Kaya kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, in everything that you do, even in our dysfunctional life, pwede natin maging maayos ito, ayusin lang natin ito, and because maayos lang ito, pag si Kristo ang Diyos ang gagawa niyo. At kung titignan niyo mga kaibigan mo, si Jacob, sinabi niya sa kanyang kapatid, ay kaya nagpunta doon para maharap siya ng harapan because he wants to have a relationship back. At kaya po, handa na siyang ibigay kay Esau ang lahat. If you notice, ang dami niyang dala-dala. Basahin niyo ang verse in chapter 33. Ang dami niyang dala-dala para ibigay kay Esau ang mga bagay ito. Anong sabi? Ito ang pagpapatunay na mahal ko kayo, kita, at ako'y nagsisisi sa lahat ng aking ginawa. Ang customary sa mga Israelites, not only pag nagbaw ka, ibig sabihin, yun yung feeling mo ng pagsustory. And much more than yung ginawa mong pagbabaw, ibig sabihin, sincere na sa pag-ibig mo ng tawad. And the proof of that, pagpapatawad, magbibigay ka ng regalo. Yan ang customary sa kanila. At nung sinabi ni Jacob ito sa kanya kay Esau, sabi ni Esau, hindi na, I have enough, my brother. Keep that thou hast unto thyself. Diba? Hindi niya minention yung Diyos ni Esau. This is the kind of person na hindi niya kailangan ng Diyos. Dami sa biyaya. Mali. Hindi niya kailangan ng Diyos. Ang problema sa maraming tao, God has no room in your life. But Jacob is different. He always gives God the credit. You see, when you want to achieve reconciliation in your relationship with people, kailangan natin ng Diyos. The spirit of reconciliation. Hindi mo ma-achieve a reconciliation without God. Hindi mo makakamtaan ang pagkakatawan kung hindi mag-uumpisa ang puso mo na mapapakababa sa kapwa mo. Unless you decide na ayusin mo ang buhay mo, you will never be happy, you will not enjoy your life. Just think like it. How much, paano magagamit ng Diyos ang isang taong merong sama ng loob o bitterness in their life? Di ba? How can the Holy Spirit works in your life if you yourself has yung nagdadala ng bigat sa puso, sa mga ito? How many of you cannot move on? Kasi talaga may mabigat. So heavy in your heart. You can, you can put smile in your face, but you cannot hide your bitterness in your heart when it manifests in your action. Marami kong kilala, na mga kilala, pagkakikita lang, ganda ng tao.
Pero pag talikod, sira ulit. There are people like that time. And I'm talking to Christians. Yung unbeliever, wala tayong magagawa yun. Unbeliever yun, talagang isip na bubog eh. Pero ang mga Kristiyano should not harbor, ikaw yung harbor, sa puso nila yung sama ng Lord. Kaya nga, if you notice, pagdating ng Pasko, ang saya ng tao, peace on earth, it changes everything. Pagdating ng Pasko, pagdating ng January, ibang usapan. Mukhang nakakabalik. Di ba? Bakit Pasko lang kayo bibigay? Bakit walang exchange gift ng mahal na araw? O sabi sa awal tayo. Di ba? It's because that's the essence of Christmas. Christmas is about giving, it's about reconciliation, it's about love, it's about peace on earth, it's about forgiveness, it's about understanding. Ito lang panahon ito, ang mga tao, mapagpatao, mapag-unaw. Di ba? So, look always in God the credit. And number 3 and last, restoring relationship requires facing reality. Now, if you notice, Jacob went back. Anong purpose? Para bumalik doon sa pamilya na meron doon? No. You have to face the reality. Ang sabi doon, Jacob journeyed to Shechem. At the end ng kanilang pag-uusap, ni Esau at nagkapatawaran nila. Anong sabi ni Esau? Come on, let's go. Masama na tayo ulit. Go back to Daddy and Mommy. At magsama-sama tayo. Anong sabi ni Jacob? Sabi ni Jacob sa kanya, hindi na. Kasi by the way, magkita sila in the middle. Si Jacob, nag-meet sila in Haboy. Kaya pareho sila nagkapan. Maraming dinahilan si Jacob. Number one, of course, yung pagod yung mga bata. Or baka mamatay pa yung mga alaga kasi ang layo ng kanan. Siguro sabi ni Jacob, next time na lang, kita tayo din. Pero si Esau, in his mind, okay na siya, makasama si Jacob ulit sa pamilya nila. Pero alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi yung ginawa ni Jacob. As you read about the text. Si Esau, bumalik sa south. Si Jacob, pumunta ng west. And Jacob made a place already, establishes a place to ang tawag doon sa verse 20. And he erected there an altar and called it Elohim Israel. Ibig sabihin, they put their family's place in that place. Ang ibig sabihin ng lugar na God, the God of Israel. Ano? Bakit hindi siya sumama kay Israel? You know why? Because una sa lahat, alam niya that Esau will never change. He just say the same, baka mag-away sila. He realized na although yung relationship nila na here, Esau will always reserve Jacob. Laging maalala. Ito yung nagkakawa ng birthright. He knew Jacob that Esau will never, ever change. Ngayon lang yan, because of God, na ayos. You know that. May makakapatid ka eh. Ito kampal. That there are things in your brothers and sisters' life na parang hirap na babaguhin. No matter
how hard we try. And reconciliation is always a two-way of doing. But there is always something that a person never changes para hindi maulit ang mangyayaring masira ang pamilya. Okay na yan. Diyan ka, dito ko, magmahalan tayo, hindi tayo magkasama. Pero pagka gusto mo reunion, once a year, kita tayo, mag-enjoy tayo, party. But we will never live together. You have to face the reality that there are persons that it's so hard to change. At least, maintindihan niya. Anything na sinasabi nyo, gagawin nyo lahat para maayos. But only God can change the human heart. Yan lang ang magagawa natin. Ang gagawin mo lang, pagtiwalaan mo lang ang Diyos, sa kamandali ng Diyos, tumunod ka, aayusin ng Diyos ang buhay. Basta importante, kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, gawin. Whatever God told you to do, face the reality. Now, anong sinasabi ko sa iyo? Ang gusto natin, ang ganda pamilya, maayos na pamilya. At least magkasundo man sa mga bagay na hindi pinaglalasa. There are times in your life na sometimes nare-resent ka kasi kahit ano pang gawin mo, hindi ka pa rin okay sa kanya. Eh, kala mo nag-reconcile na tayo. Kala mo ba okay na tayo? Kaya nga ang susi ay ikaw. If you are the one holding the key of the love of God, ikaw dapat ang laging mag-initiate ng buhay. That your family is always love and conditional. Di mo naman sabihin, mahal ko ito kasi pinamahal ako rin na nandun na. Iba ito sinabi, blood is bigger than water. Ang importante sa ating mga kaibigan mga that because of God, you have a relationship. Because of God, you have a relationship. Iba-ibang karakter ng tao. Ito kasi sinabi ko sa inyo, kambal na. Dahil lahat ng kambal na. Even you are weak, kahit sabihin natin, identical face, may ibang karakter pa. I'm right? Iba yung karakter ni Esau, iba yung karakter ni Jacob. Why is that so? Because God is only meant in the heart of a person. Kaya po napaka-importante ng gusto. You cannot relate your life kung mabubuhay ka lang sa sarili mo. Yung ating katatalan, every one of us have dysfunction. Walang perfecto sa atin. Meron talagang pangit, meron talagang flaws. Tayo lang nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, naging maayos na ang relasyon natin because of the God. Kung hindi, tingnan mo, kahit yung asawa mo, matagal mo, anak mo, yung anak mo, tatlo, dalawa, kung isa lang yan, wala kang pares. Eh kung tatlo, apat, diba, iba-ibang karakter niya, ang hirap. Pakitunguhan ang mga Panginoon. And I'm telling you, there's always a problem. Kaaway. Diba? Kaya na, sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ako hanggang tatlo. Imagine nyo kung 10 yung anak. Lahat yung 10 dapat pinili ko ng sapatos, pare-pare. Pag hindi, pag iba-iba, magsisilusan pa yan. Ang ganda naman ng kayo. Yung sa akin, Shopee na. O kanya, uli. Di ba mga gano'n? Ang hirap. Di ba mga That is why God is a real person.
Tapos ako, ano, dito. In the life of a dysfunctional living in a God's family, reconciliation is important. Pastor, wala sa amin ibuan sa pamilya. Praise the Lord. Ay kung meron, you have to really learn. Pastor naman. So kailangan mo na humility. You always give credit to God, whatever happens. And you face the reality. There are times na hindi talaga kayo pwedeng magsama. Mabuhay na lang kayo na may pagmamahal. Kaya napaka-important. Closing, God can does heal relationship, but we make sure that we really kailangan mo yan. You really see. I don't know your life. Kung meron ka man dala-dala sa puso mo ngayon, anything in your heart na nagpapabigat, yung mga tao, may Merry Christmas ikaw, dala-dala mo. Sabi, bakit? Magkaaway kayo ng asawa, magkaaway kayo ng nanay mo, tatay mo, magkaaway kayo ng mga kapatid, tulad ni Jacob. Ano nararamdaman? Bakit hindi tayo bumalik? Gawin natin katulad ng ginawa ni Jacob. Ayusin natin. And so you will have a wonderful place. May tayo na. Hindi ko po alam kung ano sinabi ng Panginoon. You know, I'm sure. Hindi naman ako. Ang gusto na yung kumagalaw sa puso na. I'm sure kinakausap kayo ni Lord. Pero sana matapos ang service ito na mapayapa na. Bukas sa yung puso. Meron ka bang mahal sa buhay na tagal mo nang i-imagine na galit sa. Why don't you ask what God said? What Jacob did? Nanalangin yun. Pinishar, sabi ka, ayusin mo to. If you need to wrestle with God, do it. If you really need God to work in your life, surrender everything. Lord, ayoko na ganito na dami. Samahan ng loob ko. Samahan ng loob ko sa tatay ko, sa nanay ko. Alam niyo ba, listen to me, na kahit araw-araw na kasama mo, magulang mo, kapatid mo, pero yun pala may resentment ka sa puso. Ano di ba yun? You eat together in the same table, you sleep in the same house. Pero in your heart, meron palang grudges. Meron pala sa mga ano. That's what I want to do. You know, one of the hindrance of blessing, ayaw, sama, bitterness, hatred, jealousy, resentment, doubt. So whatever you have in your heart, release it to God. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ayaw na. So, ang hirap eh. Mahirap ang buhay ng plastic. Nakikitungo ka lang ng plastic. Ang buhay mo, may realidad. Sabi nga ng mga natin. Face the reality. Kung ikaw kinausap ng Panginoon, here's the answer. Why not we got together in this way to get it going? Sabi ka, it's between you and the Lord. Para sa iyo yan, sa karelasyon mo yan, sa pamilya mo yan. Diba?
Sometimes, sabihin nyo, well, di ako may problema. Huwag tayo masyadong malaki ba? Huwag tayo masyadong malaki. Sometimes, God, because of our pride, He will put us down. I want to be a happy family. I want to have peace with my spouse, my brothers, my sisters. Just give it to God. Give everything to God. Ano ba ba? Lord, pray. Salamat tayo. Lord, salamat. Thank you for the opportunity of listening to you. Thank you for the Holy Spirit to speak to our heart. I pray that you speak to these people na forward, namin Panginoon, na alam mo ang puso nila. We cannot hide from you anything that hinders our relationship with our loved ones. Lord, tanggalin mo po yun, ayusin mo po kami. Bigyan mo kami ng tunay na pagpayapang, masaya, Pasko, sa pamilya. At bigyan mo po sa amin ang desire ng aming mga puso. At alisin mo ang bitterness. And I also pray for those people na nakasama namin ng loob ng bakit try ko indeed to himself. Because I know si Esau mismo Panginoon. Kala niya in his heart, magipagbatag sa akin Jacob, pero because of your word, because you touched Esau, nagbago kanyang banda, nagbago kanyang ihip, lahat ng mali. Tinanggap ng mali. Ganti lang pananalangin namin sa iyong mga anak, forward. At doon sa mga tao na lalaki na parang inaayos sila Panginoon, I pray that Jesus fix. Ayun siguro. I know, Lord Jesus, that we are dysfunctional life. Lord, you are more than we need in this life. We always take credit to you, Lord. Bakit di namin magagawa ito? Tumago po kami patuloy, Panginoon. Tapos kumain mo, hindi mo walang kulangan. Ikaw ang patuloy, magpapalat, paspas, ikaw ang isa, sunay lang tayo pa. Natuwagan kasi ang kagarakan. Sila, puwis mo pagpapalat, kasi siya, upang kami ng mga anak ng paghihain, buhay na matutod